Welcome sa bago nating video tungkol sa solar. So ang pag-uusapan natin sa video na to ay ang solar panel. Ang itatakal natin ang mga klase ng solar panel, kung ano ang mga ibig sabihin ng nakasulat sa labels nito, connection type, series versus parallel, temperature coefficient, at solar panel orientation. Simulan na natin. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel ay pakihit ang subscribe button at ang bell na katabi nito para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Maraming salamat. Sa solar panel types, ang pag-uusapan lang natin ay ang monocrystalline at polycrystalline. Meron pa ibang klaseng solar panel pero hindi natin pag-uusapan sa video na to kasi itong dalawan to ang typically makikita natin sa market sa Pilipinas o yung mabibili natin sa Pilipinas. Madaling mabili. Okay? So, yung monocrystalline, itong nasa kaliwa. Itong polycrystalline, itong nasa kanan, yung medyo maasul-asul. So, yan yung setup ko na nasa bubong. Apat yan. Dalawang mono, dalawang poly, tapos ito yung last na mono, maliit lang. So, yung mono, kalimitan makikita natin yung may mga triangular cut sa mga cell. Yung poly, kalimitan square o kaya blue. Pero hindi naman lahat blue. Merong dark blue o halos black din. So, unang-unang pagkakaiba nila, yung presyo. So, dito tayo sa tinda ni 1 Point System. Ang unang pagkakaiba nila ay, syempre, yung presyo. Pag kinompute natin tong Duo Max na mono, ang lalabas sa kanya, 2250 pesos per watt. Yung poly na 340 watts, 20 pesos per watt. So, mas mura si poly kaysa kay mono. Ganoon din dito sa mas maliit, 21 pesos per watt si poly at 23 pesos o halos 24 pesos per watt si mono. Kung mapapansin natin, mas malaki yung panel, mas mura. Ito yung 50 watts ko na cooling panel ko. Kung titignan natin, nasa 36 pesos siya per watt. Ito naman yung 100 watt sa Lazada. So, 32 pesos per watt naman siya. Okay? So, mas maliit ang panel, mas mahal. Tapos, mas mura si poly kaysa kay mono. Ito yung mga typical na kalimitang pagkakaiba nila. So, syempre yung presyo. Sa lifespan naman, pare silang nasa 25 years. Efficiency. So, dito na lumalamang si mono. Sa efficiency ni mono, naglalaro siya ng 19 to 23%. Kay poly, nasa 17 to 19%. Pero meron pang mas mataas. So, typically, dito sila naglalaro. Pero merong mga mono na mas mataas pa dito. At habang tumatagal ang panahon, pataas ng pataas ang efficiency niyan. Habang dumadami ang manufacturer. Tapos yung mono, mas maganda ang production niya sa low light condition o yung medyo maulap. Pero hindi ibig sabihin nun na mas malakas ang production ni poly sa maliwanag na sikat ng araw. So, pares lang naman sila. So, yan yung typically pagkakaiba. Pero kung limited ang space natin na pag-install natin ng solar panel at kailangan natin ng mas malaking wattage, syempre, mas lalamang si mono kasi mas malaki kalimitan yung wattage na napoproduce niya sa size niya. Kung babalikan natin tong dalawan to, kung titingnan natin yung dimension niya, halos parehas. Pero 340 watt lang si poly, 400 watt si mono. So, sa label naman tayo. So, ito yung label ng 50 watt na monocrystalline ko sa bubong. So, ito yung mga nakasulat sa kanya. Isa-isayin natin. So, meron siyang PM, BOC, ISC, BMP, at IMP. So, ang ibig sabihin ng mga yan, maximum power yung PM. So, ito yung rating ng solar panel. So, dito nakalagay 50 watts siya. BOC, yan yung open voltage circuit. ISC, short circuit current. BMP, maximum power voltage. At IMP, maximum power current. So, nakasulat naman yun dyan palagi. Sa likuran ng, ito yung likuran ng solar panel. Siyempre, titingnan din natin yung ibang nakasulat dyan kapares ng dimension, tsaka yung net weight. Yung net weight, ito yung bigat niya. So, yung 50 watt panel ay nasa kulang-kulang 4 na kilo. So, medyo mabigat ang solar panel. Kung marami tayong ilalagay, kukonsider din natin yung bigat na ipapatong natin sa bubong natin. O kung sa bubong tayo mag-install. Sa ibang solar panel, makikita natin Pmax. So, pares lang yun ng PM. Yan yung rating niya o maximum wattage niya. Yung BOC, yung voltage na open circuit o wala sa circuit. Pag naarawan ng solar panel at tinester natin yan, yung makukuha nating voltahe, yun yung open circuit niya. Kung hindi siya nakakonect sa circuit. Kung nasa off-grid tayo, sa charge controller. Kung naka-grid tayo, hindi siya nakakonect sa grid tie inverter. Yung ISC naman, ito yung max ampere rating niya na kayang i-produce kapag naka-short. So, ito yung pinakasagad niyang
current na kayang ibigay ng isang solar panel. So kapares ng sa 50 watt ko, pagdikit ko yung dalawang dulo for demonstration purpose, huwag nyo gagayahin. So yun yung marireading natin sa kanya, yun yung pinaka-max na current niya. So syempre depende sa posisyon ng panel natin. So mamaya pag-usapan pa natin yan. Tapos yung BMP naman, ito yung normal operating voltage pag nasa circuit na. Tapos yung IMP ganun din, normal operating current naman kapag nakakonect na sa circuit. Ang makikita natin sa panel kalimitan, power, voltage, tsaka current. So makikita rin natin yan sa Ohm's Law. So kailangan natin ng Ohm's Law sa tutorial na to kasi marami tayong computation na gagawin. Pero pinakamadaling tingnan lang natin tong power triangle. Kung saan ang PI power, ang II current, at ang BI volts. Ito yung tatlong klaseng computation niya para kunin ang power, ang current, at ang voltage. PV array. So ano ba yung PV array? So yung PV array, pag nakita tayo ng grupo ng mga solar cell, ito na yung tinatawag nating PV array o solar array. Ang PVI, photovoltaic o solar panel. Okay? Dito meron tayong example na 24 pieces na 50 watt panel. Ang total weight nito ay 93.6 kilo kung ilalagay natin sa bubong natin. So solar panel alone pa lang yun, wala pa yung mounting niya. So, titingnan natin pag magde-design tayo, syempre yung bigat ng total array natin. Syempre yung structure natin dapat matibay din. Ayan ay sa 50 watts. So, pag tingnan natin yung isang sample natin, yung 335 watts na panel, so kulang-kulang 500 kilo. Sa 24 pieces naman yun. Ito naman ay example lang. Okay, nandyan yung weight niya, 19 kg. Kaya mahalaga yung mga nakasulat dyan. Pati yung dimension, masusukat natin yung area na kakailanganin natin. Anong connection ang gagawin natin? So, itong gagawin natin sample tong 100 watt na panel na to. So, tingnan natin ang pagkakaiba ng series tsaka parallel. Sa parallel connection, ang solar panel natin, meron lang tigda dalawang wire yan. Negative tsaka positive. Sa parallel connection, yung positive nakakonect sa positive, yung negative nakakonect sa negative. Okay, ganyan yung parallel connection. Sa series naman, yung negative ng isang panel pupunta sa positive ng isang panel. Tapos yung positive ng isa tsaka negative ng isang panel, yun yung magiging output natin. So tingnan natin epekto nito sa voltage tsaka sa current. Okay, kunin ulit natin yung spec. So ito yung VOC, ISC, BMP at IMP ng isang panel natin. Ganoon din sa kabila, pares lang yan. Sa parallel connection na dalawang 100 watt solar panel, meron tayong total na 200 watts. Tapos ang VOC natin hindi magbabago o yung open circuit voltage natin. Ang maapektuhan lang yung short circuit current natin, magiging dalawa. So 5.9 times 2 lang yan, 11.8 amps. Kung tatlo yan, times 3. Kung apat na nakaparallel yan, times 4. Okay? Yung BMP hindi rin magbabago. Yung voltage hindi magbabago. Yung current lang ang magbabago. Sa example natin, dalawang panel. So times 2 lang ng times 2 yan. So sa series connection naman, ito ay 200 watts. Magkakaroon pa rin tayo ng 200 watts na panel. Tapos ang madodoble lang yung voltage. Yung current hindi magbabago. So magiging doble yung open circuit voltage natin, magiging 45.2. Tapos yung BMP natin, magiging 35.2. So yung current, ISC tsaka IMP hindi nagbago. Pero 200 watts pa rin siya. Kasi pag ginamitan natin ng Ohm's Law yan, yung BMP, minultiply natin sa IMP, para makuha natin yung power, voltage times current, makakuha tayo ng 197.12 watts o 200 watts. Sa parallel yan. Sa series, ganun din. Yung pa rin ang lalabas, 197.12 watt pa rin. So kahit anong connection natin, series man yan o parallel, ang wattage natin ay mag-a-add up lang o dadagdag lang, magpa-plus lang. So simple lang. So pwede rin tayong gumawa ng series tsaka parallel connection. Kapares nito, dalawa naka-series, tig-dalawa sila pago, yung total nila naka-parallel. Dalawang naka-parallel. So, bali meron tayong dalawang series, dalawang parallel. Okay lang tayo mag-series at mag-parallel. Basta ang tatandaan natin, yung panel na isi-series natin at ipaparallel ay magkapares ng wattage. So, ang panel ay sa wattage natin titingnan palagi ang sukat. Okay? So, ito ay 400 watts. Na doble yung open circuit voltage niya, tsaka yung short circuit current, pati yung BMP tsaka IMP naging doble-doble.
naging times 2 lahat. So mahalaga yung mga yan kapag magde-design tayo. Siyempre, titingnan natin kung naka-upgrade tayo, kaya ba ng charge controller natin tong 45 volt? Kaya niya ba yung 11.8 amps? Okay, doon tayo titingin palagi sa max na voltage saka max na current. Ganun din naman sa grid tie inverter. So titingnan natin yung spec nung susunod na device na sasalo sa solar panel. Pwede natin tong i-series lahat. So ang mangyayari naman magiging 90 volt yung BOC natin, pero yung current natin mababa pa rin. Hindi naapektuhan yung current, ang laki ng tinaas ng voltahe. Sa parallel connection naman, ganito yung setup po, yung apat sa taas. Nakaparallel lahat yun. Kaya yung open voltage circuit ko ay hindi nagbago, pero nasa 23.6. Nandito rin sa around gantong amperahe rin yung max current ko. Tsaka yung operating current. Kaya ang charge controller ko ay 30 amps. Kasi kailangan kaya niyang mag-handle ng gantong current. So mas mataas, mas maganda. Pwede akong gumamit ng 40 amps, 50 amps, 60 amps, pero hindi ako pwedeng gumamit ng 20 amps. So ano ba ang advantage ng series versus parallel? So sa parallel connection, ang advantage natin talaga, yung shading effect. So mamaya pag-usapan natin shading effect. Pero ang disadvantage nito, kailangan natin gumamit ng mas matabang wire. Kasi kung titignan natin yung amperahe, 23.6 ampere ang pinaka-max niya. So kailangan natin ng wire na mas mataba na kayang mag-handle ng 23.6 pataas. O kung lalagyan pa natin ng safety factor, siyempre, dapat mga 25 amps pataas o 30 amps pataas. Mas maganda. Ito ang disadvantage niya. Kailangan natin gumamit ng mas matabang wire, pero ang wire ay mahal, lalo pag marami at mahaba. Sa series connection naman, siyempre, mas manipis na wire ang gagamitin natin. Kasi 5 amps lang ang rating niya. So makakatipid tayo sa wire. Kailangan lang natin ng mga 10 ampere na rating na wire o 20 amps. Safe na siya. Pero ang disadvantage naman yung shading effect. So pag natakpan ng isa dyan, apektado lahat yan kasi nakaseries siya. Hindi ka pare sa panel, patakpan ng isa dyan, gagana pa rin ng normal yung tatlo. So pwede pala tayong mag-series ng marami para mababa lang yung amperahe. So tingnan natin dito. Titingnan din natin dito. Ito naman yung 100 watts na SOSEN. Ito yung panel ko sa bubong ko. Nakalagay dito maximum system voltage 1000 volt DC. So hindi tayo pwedeng mag-unlimited series. Meron pa rin yung max rating o maximum o limit. So pag kinompute natin kung ilang panel yan, makakakuha tayo ng 46.7 panel. So doon tayo palagi kukuha sa BOC. Yung pinakamataas na voltahe niya kayang i-produce. So pag ginawa nating 46 panel lang, magiging open circuit voltage natin ay 984.4 volts. Ang BMP natin 809.6 volts. Pero ang current natin 5.69 pa rin. 6.25 ang ISC. Ito ay sa 4,600 watts o 4.6 kilowatt na panel kasi nag-series tayo ng 46 pieces na 100 watts. Bawal lang naman to. Pero ang tanong, kaya ba ng charge controller natin yung 984 volts? So syempre, parang imposible yan sa solar charge controller. Hindi ko lang sigurado, pero sa mga nakita ko, walang ganyang charge controller na kayang mag-handle ng ganyang kataas na voltahe. Sa grid tie inverter naman, posible siguro. Lalo sa mga solar power plant, siguradong minamaximize nila ang voltahe dito para mapababa ang amperahe. Kasi mahal ang wire, tsaka maraming losses sa wire. So sa shading naman tayo. So ano ba ang shading? Ang shading, yun yung bahagyang natatakpan ng ating solar panel. Pwedeng puno, kapitbahay ng mataas ang bahay, ulap, linya ng kuryente, poste, at marami pang iba. So yan yung mga sample. So kasi yung solar panel natin, naka-fix installation lang yan. Pero yung araw natin nagalaw, kaya pwedeng meron tayong shading sa umaga, sa hapon, wala na. O kaya sa hapon, meron tayong shading, sa umaga wala. So depende yan. Minsan kasi, no choice tayo sa installation natin. Isa sa paraan dito ay hanap natin ang pinakamagandang pwesto yung solar panel natin. Yung may iwasan natin na matakpan to o ma-shading. Kapares nitong solar street light sa amin. So matagal na to. Mga 2 taon na tong ganito, pero kung titingnan nyo, nagana yan ng normal. Ito yung lumang street light. Nilagyan ng bagong solar na street light. Meron niyang mga 1 dangkal na pagitan. Walang problema sa solar panel. Ito ay monocrystalline. Tingin ko mga 20 watts to. Nagana pa rin siya. So maganda rin yung mono sa low light talaga. Dito mapapatunayan natin yun. O mas efficient siya.
Siyempre, mas magandang performance yan kung wala talagang natakip. Balikan muna natin yung 50 watts na solar panel. So, dito dinrawing ko siya. Ito yung last na binili kong 50 watts. Kung makikita natin, meron niyang mga solar cell. So, itong cell na to, hindi yan isang cell. So, tatlong cell yan pag pinaghiwalay. So, ang kada cell natin, nominal voltage yan, 0.5 volt per cell. So, tatlo yan. Ang total niyan, 36 cell. Pag minultiply natin sa 0.5 volt ang per cell, makakuha tayo ng 18 volt. So, kalimitan sa tiyatawag nating 12 volt na solar panel, 18 volts yan, ang operating voltage yan. So, typical niya kasi, lalo sa off-grid, kailangan natin ng mas mataas na voltahe para ma-charge ang battery. Sa mga 24 volt na panel, 72 cell yan. So, dito, lahat ng 36 cell na yan, nakaseries yan. So, sa isang solar panel pa lang, pag natakpan natin ng ilang cell dyan, pwedeng bumaba na ang output niyang panel na yan. So, kung nakaseries lahat yan, ito sa isang panel pa lang natin. So, kung nakaseries yan ng maraming panel, so, merong epekto talaga sa system natin o sa setup natin. Okay? Sa temperature coefficient naman tayo. So, ano bang epekto ng temperature sa panel natin? So, dito, makikita natin na 50 degree. Ito ay alas 2 ng tanghali. Inakit ko yung bubong. Tinignan ko yung temperature. Ayan yung sinag ng araw. Halos mataas lang ng konti sa solar panel. O lumagpas na sa angle ng panel ko. Dito naganap ako ng datasheet ng JA Solar na 335 watt. So ito ay poly. Gagawin lang natin sample. So sa datasheet mas marami tayong makikitang parameters. So tingnan natin tong electrical parameters at STC. So dito makikita natin ito yung 335 watt na poly. Ayan yung ISC niya, IMP, BOC, at BMP. Pati yung module efficiency. So 17.2 polycrystalline tong panel na to. So ito ay sa STC. So ang ibig sabihin ng STC ay standard testing condition. Ito yung perfect world na tinatawag natin. Kung napanood niyo yung grid tie versus off-grid setup natin, sa perfect world tayo nag-compute. Kasi perfect talaga. So ang standard testing condition, meron siyang solar irradiance na 1,000 watt per meter squared. So, ito yung liwanag ng sikat ng araw o kaya niyang mag-produce 1,000 watt per meter squared. Cell temperature na 25 degrees Celsius. So, 25 degrees Celsius lang. Controlled environment to. Tapos, meron silang air mass na 1.5. So, yung air mass, meron akong picture dito. Kayo nang balang umintindi. So, ayan yung angle ng araw sa earth natin. Okay? Tapos, dito rin sa parameter na to, makikita natin yung iba pang value na hindi natin makikita sa label. So, minsan makikita rin natin to sa label ng solar panel. Pero dito, makikita natin kompleto sa datasheet. So, palagi nyo hanapin yung datasheet ng solar panel nyo o gusto nyong bilhin. O kaya hingin nyo sa seller. So, meron siyang tolerance na plus minus 5 ba to? O 0 to positive 5 watt. Temperature coefficient, ISC. So, sa short circuit current natin, meron tayong positive 0.058% per degree Celsius. So, yan yung epekto ng temperature sa kanya, sa current. Ito naman sa voltage, minus 0.330% per degree Celsius. Tapos, sa wattage, sa maximum wattage, minus 0.400% per degree Celsius. So, dito na lang tayo mag-compute. Example natin tong panel na to. Halimbawa, ayan yung poly na 335 watts. So, meron tayong actual reading na 50 degrees Celsius. Compute natin yan. So, ang temperature coefficient, dito na lang tayo sa Pmax. Dahil ito yung wattage. Pag minultiply natin yan, so meron tayong 335 watts. Multiply natin sa 0.400%. Makakuha tayo ng 1.34 watt per degree Celsius. So, ibig sabihin yan, yung actual natin, 50 degrees Celsius. Ang standard testing condition natin, 25 degrees Celsius. So, meron tayong difference na 25 degrees Celsius. Pag minultiply natin yan sa 1.34 watt per degree Celsius, ang total losses natin, 33.5 watt sa temperature na 50 degree. So, itong 335 watts natin, naging 301.5 watts na lang. Pag binuwasan natin ng 33.5 watts. Yan ay sa standard testing condition. Ito yung standard testing condition na ginagawa ng manufacturer sa laboratory nila. Pero kung titignan natin yung datasheet niya, balik tayo sa datasheet, meron pa ditong electrical parameters at NOCT. Ang NOCT ay normal operating cell temperature.
So, ibang klaseng test to. Ito naman ay may solar irradiance na 800 watt per meter square. Ambient temperature na 20 degrees C. Tapos, wind speed. May wind speed na siya. Dito walang wind speed. Okay. Tapos, air mass na 1.5 pa rin. Ito yung temperature sa NOTC. Operating condition. 45. Ito yung parang real world na testing nila ng manufacturer. Hindi na kapares ng standard testing condition sa controlled environment yan. So, ito, ewan ko kung controlled environment pa rin. Ito yung 335 watts. Yung rated max power natin o Pmax ay 248 na lang. Dito sa standard testing condition, 335. So, ito yung expectation. Ito yung reality. So, mas maganda kung i-expect natin palagi, dito tayo sa NOCT. Para hindi tayo umasa na magpo-produce ng 335 watts yung solar panel natin. So, bihira ang mangyari yun. Pwedeng posible sa ilang minuto sa oras natin, sa araw natin, pwedeng tumapat ng eksakto yung araw sa panel natin, lumamig ang panahon. So, posibleng mangyari itong nandito. Kaya, pag magde-design tayo, dito pa rin tayo mag-compute sa mga open circuit voltage dito. Huwag dito. Dito tayo sa standard testing condition. Kasi yan ang pinakamataas. Pero, huwag nyo expect na magpo-produce yan ng 335 watts sa loob ng SunR natin na 4.5 R. Mas expect natin na dito yan. So, ito yung reality. Sa temperature pa lang yan. Siyempre, meron pa tayong panel orientation. Mamaya, pag-usapan natin. Tingnan natin itong isang datasheet. Ito naman ay REC Twin Peak. Okay, 72 cell. Tingnan natin yung datasheet niya. So, dito naman makita natin electrical data at STC. Dito naman, sa baba niya, electrical data at NMOT. So, hindi siya NOCT. NMOT. Ang ibig sabihin ng NMOT, Nominal Module Operating Temperature. So, parehas lang yun. Magkaiba lang ng tawag yung manufacturer. So, dito rin siya, mayroong temperature coefficient of Pmax. So, nakalagay yan lahat yan. So, kaya palagi natin i-check ang datasheet ng panel natin. So, ayan yung wattage niya. Normally, sa datasheet, makikita natin yung iba't ibang wattage ng mga model nila. Kaya ganyan karami yan. Pero kung sa 400 watts tayo, ito lang titignan natin yung sa 400 watts. Tingnan natin to 400 watts. Dito, 298. Okay. Tapos dito, nakalagay din na 20 years product warranty, 25-year linear power output warranty, at max performance degradation of 0.5% per annum. Okay? From 97.5% in 1 year. So, nababa ang output niya yearly ng 0.5%. Linear. Linear, ibig sabihin, 0.5% yan taon-taon. So, after 10 years, 20 years, medyo hihina lang naman ng konti yung ating panel. Okay, bigyan ko kayo ng example. Nitong isang araw, dumating tong battery capacity meter ko. So, tinest ko siya ng buong araw sa solar setup ko na off-grid. So, ang nalag ko ay 86.5 Ah ang na-charge sa battery ko. So, galing na to sa solar charge controller. 4 na 100 watt na panel. Tapos PWM na charge controller na 30 amps. So, ito ang nalag niya sa buong araw. So, 86.5 Ah ang pumasok sa battery. Galing na sa PWM yan, na charge controller. Tapos, 1,134 watt-hour. Kapag kinumpute natin to, yung 1,134 watt-hour, dinivide natin sa 4 na panel, so makakuha tayo ng 283.5 watt-hour. Ito yung na-produce ng kada isang 100 watt na panel. Pag dinivide natin to sa 4.5 SunR, so, nakapag-produce siya ng tigsa 63 watts yung kada 100 watt na solar panel. So, ang efficiency natin, 63. Pwede na. So, expected na natin ganyan talaga yung mangyayari sa solar setup, lalo sa off-grid. Sa solar panel orientation naman tayo. So, tignan natin yung tilt angle tsaka yung orientation. Kung saan natin ito tapat, sa north, east, west, o south. O hilaga, silangan, kanluran, o timog. So, ito lang ang masasabi ko dyan. Sa tilt angle, ang pinaka-ideal, 10 degree to 20 degree. Tapos, sa panel orientation, ilagay nyo sa south. Itapat nyo sa south hanggat maaari. So, ganito kasi yan. Merong software sa
internet na tinatawag na sun calculator. So maglalagay ako ng link sa video description. Meron din ito sa Android phone, suncalc.org. So ito siya. Send din. So makikita natin yung dito naman sa software na to o application na to, makikita natin yung trajectory ng araw. Example natin. So dito ngayon ay June 11. June 12 na. So ayan, June 12. Tapos dito sa taas yung oras. So ito yung 5 AM. Ayan yung pagsikat ng araw. Ang araw, palagi sa east na sikat ang araw, nalubog sa west. Hindi naman eksakto. So ayan yung sikat ng araw natin. Pero bandang north siya. Ito yung optimum na oras natin ng araw. Ito yung 11 AM, 12 AM, 11 AM, 12 PM, at 1 PM. So hanggat maaari, dyan natin itatapat yung orientation ng solar panel natin. Pero sabi ko kanina, hanggat maaari itapat sa south. Pero ngayon, nakatapat siya sa north. Nga pala to, pwede natin tong ilapit. Pwede nyo dalhin to sa bahay nyo. Ayan, dito tayo sa hanap tayo ng bubong. Ito, kung may malaking bubungan to. SM. Okay. Pero muna ng bubong nyo. Malaking bubong nito ah. Yan. So pag ginamit natin tong software na to, makikita natin yung trajectory ng araw. So yan mismo yung sikat ng araw. Mamayang alas 12 ng tanghali na andito yung araw. Pwede natin i-verify yan o kung actual natin titingnan. So yan yung takbo ng araw. Pero sinabi ko, hanggat maaari, sa south nyo tinapat. Kasi ngayon ay June. Pag nilipat natin yan ng July, sabihin natin July 16. So ang alas 12 niya, nasa north pa rin. Lipat ulit natin. August 13. Halos pantay na. Gitnang-gitna na. So optimal na dito yung kahit nasa south siya o bandang north ay nakatatamaan na. So nagbabago. Tong dilaw na to, range na to, dyan naglalaro yung araw. August, September 9. So ayan, south na. Pagdating ng September, mas paling na siya sa south. So mas lamang kasi yung, kahit i-check nyo to, mas lamang sa buwan yung palaging nakatapat sa south sa atin dito sa Pilipinas. Okay? Kaya ako nasabing mas maganda sa south. Pero pagdating ng mga gantong panahon, medyo mas optimal siya sa nakapaling ng north. So i-check nyo yung area nyo. Pero kapares nito, yung bubong niya naman, hindi naman nakatapat sa south. So, pwede siyang dito maglatag ng panel. O dito. So, kahit saan. Kung saan available. Huwag natin papersay na mag-tilt. Maghabol ng tilt na hindi naaayon sa angle ng bubong natin. Kasi ang mako-compromise sa atin, pag panahon ng bagyo, madaling liparin yung panel natin. So, yung solar panel ko, simula kinabit ko yan. Hindi ko yan tinanggal. Ganyan ang pag-check ng takbo ng araw. So, check nyo rin yun sa inyo. Kasi ang mundo natin ay umiikot sa araw. So, meron tayong 4 na season. So, ito yung tinatawag na vernal equinox. So, March 22 o kaya 21 yan. Tapos, summer solstice, June 22 or 21. So, malapit na yan. Tapos, autumnal equinox, tsaka winter solstice. So, naikot ang ating mundo sa araw. So, sa ibang lugar, sa mga ibang bansa, sa mga northern hemisphere, tsaka southern hemisphere, kailangan nila mag-tilt ng mas matindi. Tayo kasi malapit tayo sa Ecuador, kaya hindi natin kailangan magabol ng matindi sa araw. Maganda ang sinag ng araw sa atin sa Pilipinas. Pakita ko lang sa inyo yung bubong ko. Ito yung dinrawing ko lang. Ito yung 4 na 100 watt panel ko. So, nandito siya sa side na yan. Kung titignan natin, ito yung actual yan. Ito yung north, east, west, saka south. Dinrawing ko kasi ito yung picture ko sa Google Map. Pinakamagandang graphic niya na yan. Ayan yung 4 na panel. Wala pa yung isa, yung panlima ko. Tapos dito siya nakatapat. Sa bandang south. So kung mapapansin nyo, merong kulay dilaw banda dyan yung bubong ko. Kasi nung unang nagkabit ako, 200 watts lang yan. So nagbabasa ako, napag-aaralan ko siya. Sabi nga nila, kailangan yung bubong nyo may pintura, light color. So wala akong pampinta ng bubong, kaya pinintahan ko yung para sa 2 panel lang. Yung may pintura na yan, dyan ko unang nilagay yung 2 solar panel ko.
Pero pagkalipas ng ilang araw, napansin ko talaga, yung in-expect ko, hindi ko makuha sa kabila ng calculation ko. So, sa mga panahon na yan, hindi pa ako gaanong kabisado. Syempre, baguhan. Kaya nangangapa pa rin ako. So, doon ko napagtanto na ilipat ko sa kabilang side yung solar panel ko. So, inisip ko kasi sa west, mas maganda. Kasi tuwing hapon noon, ang sakit sa balat ng liwanag dito sa west. Kaya doon ko siya unang nilagay. Pero nung nilipat ko dito sa bandang east, pero optimal ko talaga dito. Pwede kong iangat pa sana dito pero hindi ko na inabol. Hindi ko makuha yung optimum na angle tsaka orientation. Ang ginawa ko, kesa magabol ako sa tilt, nagdagdag na lang ako ng 2 solar panel. Kasi yung charge controller ko, PWM din, kung saan hindi yun efficient. Sa ibang video na natin pag-uusapan yon. So, ang suma total niyan, ang design ko lang talaga, 2 panel. Napunta ako sa 4 na panel. Kaya nagkaroon ako ng mono tsaka poly. Kasi mas mura yung poly noon. Naging pambanto ko lang yung poly. Ang mono talaga yung 2 original design ko. Pero halos siguro mga wala pang 1 buwan ang pagitan ng 2 yun. Kasi nga, nung unang setup ko, nagabul na kagad ako. Pinaka the best, ang may papayo ko sa inyo, so kayo naman bahala, itapat nyo sa timog. Kung alanganin naman, kapares nitong bubong ko, so kung saan lang pinakamalapit. Tapos, wag na kayo magabol ng tilt. Kung ano na lang yung angle ng bubong nyo, pwede kayo umangat ng konti. Wag nyo lang masyadong iangat kasi nga, pag panahon ng bagyo, mangangamba kayo na pakali pa rin yung solar panel nyo. Ako, ang installation ko, nakaangat sa yero ng mga 20 cm. Para sa, hindi rin pwedeng nakadikit sa yero kasi nga, sa temperature compensation, kailangan nadadaanan ng hangin yung ilalim ng panel sa ibabaw. So, cooling effect niya yun. Tapos, meron tayong mga nabibiling solar mounting kit. Kapares ng railing, end clamp, mid clamp, tapos yung mga L-put. So, ang ginawa ko noon, nagtipid ako, nagfabricate ako ng mga angle bar. So, ngayon naman, 5 taon na siya, kinakalawag na. So, nagsisisi na rin ako. Tinipid ko, konti lang naman natipid ko, pero mas napagod pa rin ako. Kaya kung mag-install kayo, mas maganda, gumamit na kayo ng, ng aluminum na railing. Kasi yung aluminum na yun, hindi kinakalawang. Tsaka mas magandang mag-compensate yun ng temperature. Parang malaking heatsink mo na rin yan. Sa ngayon, yun na lang muna. Tingnan natin kung magagawa natin ng video yung solar charge controller sa susunod. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat.